Men in uniform. Kayo, tigilan nyo. Kayo dyan na nagsasabi na wag silang tatawaging retired men in uniform, retired Marines or ex-whatever. Maling-mali ho. Para yung tinatapon ang kanilang sakripisyo. Nagsilbi po sila. Lagi, kayo ba perfect? Wala kayong kasalanan. Ganito na lang. Kayo dyan, na sinasabi nyo, wala kayong ninakaw. Sige nga, mag-public kayo, mag-video kayo, sabihin nyo, mamatay na mga anak ko, mamatay na buong pamilya ko, karmahin na ako, hindi ako nagnakaw ng ko. Sige, I dare you guys. Ganun dapat. I dare you guys. Tapos kayo rin, ikaw Claire Castro, kung makapagsabi ka, mga basurero at saka mga kargador, mas mabuti pang maging kargador at basurero. Tama. Dahil sila, nagkakakayo, nadudumihan, bumabaho, nagpapawis sa legal na paraan. So, hindi nakakaya ang trabaho nila, kaya ang mata pobre kayo, ang sasama ng ugali nyo. What is up mga kababayan? Welcome back dito sa ating channel. Sa video ito, papanoorin natin yung mga may init na bitaw ni na Attorney Rowena Guanzon, maging ni Attorney Senator Rodante Marcoleta. Laban nga po dito sa Tulfo Brothers na pinangungunahan ang Red Ribbon Committee. At ito pong si Retired General Romeo Poquis, naku, sinupalpal at sinagot itong si kaisa-isang Rapi Tulfo. Rapi Tulfo at maging itong si Auntie Claire, yung mga tumatawag dyan sa 18 na mga former na sundalo na kargador at basurero. O yan, tignan nyo ito ang pagsagot ni Retired General Romeo Poquis. Malayong mas marangal ang kargador na amoy pawis at punit-punit ang damit kaysa naman sa mga nakabarong na nagpapatawad na honorable siya pero magnanakaw naman pala. O di ba? Kaya bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit na lang talaga Talagang maging itong si Auntie Claire na elitista na akala mo naman makukuha ang simpatsya ng taong bayan ginagamit pa talaga yung mga salitang basurero at kargador. At di hamak naman na mas saludo kami sa mga tao na talagang dugo, pawis at sarili nilang pagpapagod ang ginagawa para lamang makakuha ng kanilang mga pera. Samantalang yung mga politiko dyan pagandahan ng suit, pagandahan ng barong, pero sila mismo ninanakawan yung mga tao na nagpapakahirap, yung mga Pilipino nagpapakahirap na magbayad ng buwis. O di ba? Etong si Rapi Tulfo, sabi niya pa, let me call on them 18 kargador. Mahiya ka naman, Rapi Tulfo. Hindi ikaw yung Rapi Tulfo na kilala ng mga Pilipino na tumutulong. Yung show mo na tumutulong ka sa mga tao, naku, hindi na ikaw yun. Panigurado sa darating na eleksyon, tignan natin kung may boboto pa sa inyong dalawang magkapatid. Dahil ang mga tao na naniniwala sa inyo last election, panigurado ngayon, nawindang na sa mga ginagawa nyo ngayon dyan sa Senado. O, di ba? O, kaya ngayon, etong si Senator Rodante Marcoleta, mga kaibigan, may hamon sa dalawang magkapatid na Tulfo at maghaharap sila sa darating na hearing ngayong Huwebes, mga kaibigan. At lahat yan papanoorin natin dito sa ating video. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, isang like at subscribe muna dito sa ating channel para kayo ay mas maging updated sa mga may init na balita dito sa ating bansa tulad ng video ang papanoorin natin ngayon. Ayan mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa at rakta na po tayo dito sa video na ating papanoorin. Panoorin po natin ito. Ano masasabi niyo dun sa naging hearing kahapon ng Red Blue? Ang tawag siya? Red Blue Ribbon Committee. Sino yung Red Ribbon Red Committee. Ribbon Committee na tinatawag Bakit yung nila. Red Ribbon? Kasi ako, ang nakita ko, umpisang-umpisa pa lang, talagang they're trying to, to malign and character Hindi, gusto assassinate. nila, hindi talaga matuloy ang 18 Marines na mag-testify, no? Yes. Yung bakit binablock, di ba, nung una, binablock pa ng isang cabinet member, si Senator Robin Padilla, nung pagpasok yung mga 18 senators. Bakit? Oo nga. Pati nga itong seremolya, di ba? Si Rimulya? Yes. Ako, buti pa si Secretary Rimulya. Kati, nakahawak pa sa kay Robin. Kinuha ka daw yung dibdib. Ha? Swerte. Diba? Hindi, pero I'm talking about yung kahapon. Na Blue yung Ribbon hearing, versus Red Ribbon. Oo, ni Rafi Tulfo. Yeah, yung Red Ay, Ribbon. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo pala. Tulfo. So, ang Sino nakita naman ang witness niya doon? sila. Tapos sila, yung si Matibag. Yan, si si Matibag, Matibag. tapos may ombudsman. Ako kasi nakita ko agad sa umpisa pa lang, talagang tinatry nilang i-malign. Di ba lagi ka sa Senate? Oo. Mahirap po si Tulfo mag-preside sa Blue Ribbon Committee kasi kasama siya Oo, sa na-drag yung Nalens, pangalan niya. sa Sabi Malaysia. nung
18 Marines doon? Kasama siya nakatanggap daw. Nakatanggap siya. Tapos siya mag-imbestiga sa kanya sarili. Parang dapat mag-resign siya kung legitimate yung... Saka nandyan ba yung Yun. Cathy sa affidavit? Yes, Nung 18 Marines nandun na yun. Nandun siya. Agoy! Senator Erwin Tulfo. Abay, dapat ngayon pala, nag-inipit ka na pala dyan sa Red Ribbon Committee mo. Oo. Ano ba yan? Ikaw mag-imbestiga, ikaw din ang inaakusahan So, nila. inimbestigahan po niya ang kanyang sarili. Tama. Ay, hindi ka Oo. mag-imbestigahan Pwede ba sarili yun? niya. Siyempre, sasabihin niya, sinungaling kayo, kaya nag-file siya ng Yun. libel. Libel. Nag-file siya ng libel sa city prosecutor ng Pasay City. Ito ang mali niya, ma. Because you know that in libel, truth is a defense. Di ba? Then, At saka bakit ang mismo na si Erwin Tulfo na nandun sa affidavit ng mga 18 Marines, bakit siya mismo yung nag-lead ng investigasyon dyan sa Red Ribbon Committee? O, di ba? Bakit ikaw nga mismo sabi ng mga witness, ikaw mismo nakatanggap ka ng maleta. O bakit ikaw mismo ngayon yung nag-iimbestiga? Di ba? Kahit sa ang anggulo mo naman tignan kung ikaw yung inaakusahan, tapos ikaw din yung nag-iimbestiga, automatic talagang ipapawalang sala mo yung sarili mo kasi ikaw na nga yung nag-iimbestiga O di ba? O dapat kahit sa ang anggulo mong tingnan, dapat hindi kasama sa nag-iimbestiga yung inaakusahan, di ba? O bakit ngayon ito si Erwin Tulfo kaya pala naliligalig na maging ng Blue Ribbon Committee para mapasawalang bisa lahat ng mga testamento ng 18 mga matatapang na sundalo. Oh. Girls, bakit ka naman nag-file? O ayan, kumagat ka naman sa patibong Oo. You took the bait. Di ba? tama. You took the bait, mate. Yan. So, truth Then, is a defense. Second, if you're a public officials, you should not be onion skin. Tsaka siya, denial lang siya Oo, Denial denial. lang siya doon. Yun, magkukorroborate, 5, 10, magkukorroborate. Di ba, Cathy, meron pa daw plus 14? Yes, meron pa. Actually, marami yan. 100 plus yan sila Yun ang alam ko. Pero may next na magte-testify yung 14. Alam niyo po, kaya po nangyayari yan. Kasi siguro nakita na ng mga kasama ng retired men in uniform. Kayo, tigilan nyo. Kayo dyan na nagsasabi na wag silang tatawaging retired men in uniform, retired Marines, or ex-whatever. Maling-maliho. Para Ang yung silbi naman. tinatapon ang kanilang sakripisyo, whether etong 18 na to or whatever, gaano man katagal, gaano Nag-service kaise, naman. nagsilbi po sila. Lahat kayo, kayo ba tama. perfect? Wala kayong kasalanan. Ganito na lang, kayo dyan, na sinasabi nyo, wala kayong ninakaw. Sige nga, mag-public kayo, mag-video kayo, sabihin nyo, mamatay na mga anak ko, mamatay na buong pamilya ko, karmahin na ako, hindi ako nagnakaw ng Yun. singko. Sige, I dare you guys. Ganun dapat. I dare you Oo. guys. Senator Erwin Tulfo, nagsilbi naman sa Amerika. Dollars. Oo. Hindi, nakakasakit lang kasi ako may relative akong mga ex-men in uniform. yes, yes. So, you don't hindi nyo pwedeng, di ba may kasabihan ng Minamaliit nyo naman Ginawa Once a Marines basurero will daw? always a Marines. Tapos kayo rin, ikaw Claire Castro, kung makapagsabi ka, mga basurero at saka mga kargador, mas mabuti pang maging kargador at basurero. Tama. Dahil sila, nagkakakayo, nadudumihan, Yun. mabaho, nagpapawis sa legal na paraan. So, Oo, hindi ma. nakakaya ang trabaho nila. Kaya ang mata pobre kayo, ang sasama ng ugali nyo. Ako, galit na si Cathy. Umayos kayo. Umayos ka dyan. Umayos ka. Gagalit na si Miss Cathy Binag. Diba? Kasi ang Kalma lang. Kasi alam mo, kailangan maganda tayo lagi. Oh, buti lang kahit galit ako, namumula lang. Kahit hindi tayo nakadikit dibdib kay Robin. Ano yun, mother? Sabi natin, nangingintab ako. Glass skin. Alam mo, ayaw ko nang magpasta sa inyo kasi yung mga bangs ko. Sakit. Kaya Mark, alam mo, buti na lang nandito ka. Kasi dinadaan na lang namin ni Cathy sa tawa itong Tawa na aming lang. konsumisyon dito sa Red Ribbon Committee na ito. Correct. Ang the nerve kukwelyuhan mo si Marcoleta. Nakita mo ba ilang libong tao doon sa gabi na yun ang sumundo sa kanya? Oh, Yeah. gusto mo ba? Paglabas mo dyan, yung kotse mo, halos hindi makagalaw pag pinalibutan ng mga tao. Ganyanin mo yung tatay nila. Ha? Hindi lang sa, yung pagka-senior na lang sa iyo. Ganyan mo kabastusin. Yung mga Kailangan- si Alan Peter, kapwilyuhan mo. Alam mo, gentleman naman yun Baka hindi yung lumaban sa iyo. Pero kung timing mo, na nandun si Robin Padilla sa tabi,
Oh. Ay, di ka Yari kayo. Teka, Oo. hindi mo may binubog si Claudine Barreto na tulpo? Si Mon Tulfo yun. Uy, Oo. alam ko na. At saka Pasok yung ako kanyang sa ex Senate, ha? si Santiago. Kati, pasok ako sa Senate, daling ko bodyguard ko si Claudine Barreto. Kay Claudine lang pala, bugbog na kayo eh. Oo. Yung mga Tulpo brothers, astig-astig nyo eh. Oo. At ito ang hamon natin sa mga tulpo. Tignan natin kung sa darating na eleksyon mananalo pa rin yung mga yan. Dahil ang dami ng mga tao na naniwala sa kanila nung una, ngayon puro kalokohan lang ang ginagawa sa Senado. Nagpapauto sa pera ng Malacanang na ninakaw din nila mismo sa kaban ng bayan. O ngayon, tignan natin, this coming election, kung marere-elect ba, isa man lang sa dalawa na yan, kung may marere-elect ba sa kanila sa Senado. Yan, dahil for sure ang mga tao na bumoto sa kanila ngayon, nawindang na sa ginagawa nila ngayon sa Senado. For sure, kung sino man ng mga taong bumoto kay Tulfo, panigurado ngayon, nawiwindang na di na nila alam ang gagawin nila. Dahil nagkamali sila ng desisyon, naniwala sila na once na binoto nila si Tulfo, akala nila tutulungan sila. Tingnan nyo ang nangyari, tinutulungan lang nila ang mga sarili nila. Tinutulungan lang nila yung mga magnanakaw. O, di ba? Alam Na-black mo, eye yun, na-black eye. na-black eye? Oo, black eye dito. Laki. Oo. Oo. Kaya, Erwin, mag-ingat ka. Oo. Pagpunta ko dyan, dadalhin ko si Claudine Barreto, friend ko yun. Doon, the Senate President. May tinatawag na President pro tempore. tempore. Of course, may mga tinatawag na majority leader. Yun. So mga chairmanship ng mga committee. Yung majority leader na si Joel Villanueva. Acting, yeah. But very clear po ang Secretary first and Sergeant at Arms. But very clear po ang first sentence. Mga Nakalagay deputy doon, no? The Senate, okay, section rule 2. The officers of the Senate shall be elected officers, meaning lahat ng officers, Oo. president man yan, speaker, pro tempore man yan, shall be elected by majority vote of all its members. 24 pa rin. So, sabi nila 22 lang daw kasi yung dalawa hindi naman makita yung isa nakulong man. But ang tanong diyan, kahit na hindi makita, kahit nakulong, they are elected Ilan ba and ang qualified. senador? Ilan ba ang senador na binoto ng tao at nakaupo dyan bago tayo 24. issue dito? Hindi ba 24? Kung Oo. hindi natin isama sa boto si Bato de la Rosa at saka si Jingo Estrada, ibig sabihin, hindi natin bilangin yung bumoto sa kanila. Correct. Parang nawalan sila ng representation yung bumoto ni Bato de la Rosa, Oo. yung bumoto kay Jingo Estrada, kasi 22 na lang daw. Kasi bigla nyo na lang silang pinatay. Oo, ganun yun. Hindi dapat Buhay na nakalagay buhay. nakalagay, dapat patay sila di ba? O na-resign sila. Bakit pinatay nyo ba? Oh, Ang ibig sabihin po ng quorum po, hindi kasi based yan sa convenience natin, kasi gusto natin 12 lang, 22 lang. gusto nila. It is a constitutional requirement. Ayan, klaro-klaro Kung ha. gusto po ninyo na maging 22 ang maging senador, baguhin po ninyo ang saligang batas. Correct. Habang ang batas nandyan, ang ating constitution nandyan, sundin po natin. Yan, nakalagay po doon, 24. Klaro ang konstitusyon, klaro na ngayon ang rule. So anong ginawa ng Gatchalian, Risa, Tolfo, Black? Yung ginagawa po nila, with all due respect sa kanila, kung may respeto pa tayo naiiwan, may tinatawag tayong parang usurpation of authority. Yun, under the revised penal code. Yes, usurpation of authority It's a yan. crime. It's a crime. Yes. And second, yung mga ginagawa nila, pwedeng grave abuse of discretion, usurpation, in relation sa certiorari doctrine ng ating ng mga sa Supreme Court. And second, yung tinatawag na usurpation of authority. Bakit usurpation? Hindi naman sila properly elected under the Constitution. Sila Bakit? lang ang nagsasabi na yung mga ginawa nila ay presume na legal. There is the presumption of regularity will not prevail over the Clear requirement. constitutional provision. Oh, yan. Oh. So palagi lang sinasite presumption of regularity. Ang presumption of regularity, Pag hindi klaro. that is the jurisprudence na nakalagay po sa ating Supreme Court, but it will not prevail over the constitutional requirement. Correct. Ang constitutional requirement, 24 ang ating senador, dapat bumoto sila by majority vote of all its members. Oh. Hindi majority of those present, but majority of all its members to elect an officers and also to yung tinatawag na pag yung mga committee membership. Iba kasi pag
majority of those present pag sa mga mag-approve na mga resolution, mga bills, iba yun. Pero pag election, kailangan all is members. Oo, siyempre naman. Hindi. Bakit naman yung senador namin hindi nyo isasali dyan sa bilang nyo? Oo. Yeah. So majority of all pag election, yung majority of those present pag nag-approve lang ng mga simple resolutions. So ito pa dagdag ko dyan, Attorney Marca. Kaya ngayon, may problema kayo dyan. Ginasweldohan nyo yung mga in-appoint ni Gatchalian na secretary, sergeant at arms, at saka sarili nyo. Baka may ibang sweldo yung mga pro tempore dyan o mga allowance. Sinasweldohan nyo sarili nyo. Pero, pag yan ay after this controversy is resolved, Correct. void, ang Commission on Audit ay dapat mag-disallow niyan. At sa disallowance niyan, maraming Supreme Court decisions, no? Based on, of course, appointive officers ng mga agencies. Kung sino po ang nag-appoint, no? Kunyari, mayor, o in this case, Senator Gatchalian, siya po mayroon ng appointment. Kung ma-void po yan, appointment na yan later, i-disallow ng COA, i-refund po ni Senator Gatchalian ang Senado. Kasi kung ako naman dun sa bagong Secretary at Arms, ba't naman ako mag-refund niya na, sir, Senator? Kayo naman nag-appoint sa akin. Di ba? Kaya sa disallowance ng COA, and I think after a while, I'm going to write the Commission on Audit, no? Correct. Pag na-void yung pag-appoint sa kanila ni Senator Gatchalian, ay personal na liability na yan ni Senator Gatchalian. I-refund nila. Yan. Oo. I-refund sa nila yan. Senado. Okay? So, Very clear po, Mama. I-explain po natin yung suspension. Sa Supreme Court decision po ito, ha? Nakalagay po doon, suspension does not amount to removal. It does not create a vacancy. It merely prevents the official from exercising the function of office during the period of suspension. Yun. So, ibig sabihin, yung suspended councilor remains an elected and qualified member and must still be included in determining the required quorum. Yan. Oo. It applies to the case of Senator Estrada. So ito Correct. applies to kay Senator Estrada. Ito nga, suspended na nga itong konsyal eh. Si Senator Estrada hindi pa ka-suspended. Teka muna, nung na-jail ba si Senator Leila de Lima, hindi ba niya nila kinount siya for the quorum? They counted. They even tama. asked na pwede bang magpasa ng resolusyon na maka-vote siya from her jail. Yes. Diba? Oo, tama. Tapos nung si Senator Marcoleta nag-motion na para kay maka-vote na yung mga iba na wala dyan, ay nag-object naman sila ngayon. Di ba? Tama yan. Hirap kasi itong yung kung sila okay lang, kung yung iba ay hindi okay. Di ba Kung sila ang walk-out ay protesta. Ginamit din ng Supreme Court sa 1949 yung word na compel. Pilitin. They can be Pilitin. compelled. Oo, Pilitin tama. or kusang loob. In other words, si Jinggoy naman can be compelled. Yes. Di ba? Yes, tama. Not that he will, no? Hindi natin sinasabing he will go and attend. But he can be compelled. For Yeah. example, the Senate Secretary can file a motion or request doon sa judge, di ba? Sa Sandigan Bayan. And he can be compelled, di ba? So in Correct. other words, he's counted for the purpose of quorum Yes, because tama. he can be compelled. Di ba? Yan. Kahit na kulong si Jinggoy Estrada, it doesn't mean na vacant ang posisyon Yes. ni Jinggoy Estrada. Wow. Siya pa rin ang senador, buhay na buhay pa rin siya. Saka binoto yan namin eh. Tama. Binoto namin yan eh. Senador Correct. namin yan. Ba't hindi Elected lang dyan? and qualified. At saka no court of law na pwedeng maginto sa kanya kung gusto niyang bumoto. Tama yan. Yun, isa So, pa yun. eto na ngayon. Punta na tayo sa Blue Ribbon. Blue Ribbon. Committee. Yan. Dalawang Blue Ribbon ngayon eh. Blue Dalawa. and red. Diba sa Senate, kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang chair ng Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano, pero gumawa sila ng subcommittee focused lang sa flood control na investigation ng Blue Ribbon. Ang chair ng subcommittee na yon ay si Senator Marcoleta. Ngayon, unsa ni? Yung Yung kabila. Tulfo? Tulfo. Si Tulfo, ang ganda pala ng English si Tulfo, no?
from ladies and gentlemen. Ganyan na yan ba? May accent no? Bakit kaya ako nag-Harvard pa nga? Bisaya, anong gyapon ako accent? Yan. Si Tolpo, ang galing-galing ng accent. Sabi ni Tolpo, bogos yan si Senator Marcoleta, kukwelyuhan ko yan. Oo, gano'n na? Galyuhan. Kasi ako ang Blue Ribbon Committee na tunay. Yan. Mother, nakakalimutan nila, no? Doon sa majority, tunay na majority, is ilan ang abogado doon? Apat. Oo. Kaya ho ganyan katapang sila. Tandaan nyo, abogado po si Senator Rodante Marcoleta, abogado Pia. po si Senator Pia Cayetano, Si Alan. abogado Alan. po si Senator Alan Peter Cayetano. Oh. Alan Oh, Peter okay. Cayetano, Pia Cayetano. Sino pa isa? Tatlo lang. Apat. Pangapat yung law graduate si Jinggoy. Law graduate si Jinggoy. Sino pa? Apat ba? Tatlo. Oh, tatlo. tatlo. Sa kabila, si Kiko. Oo. Oh, yes. Kaya matapang ho yung mga yan kasi alam nila at nag-practice ho ng Law yan. law yung Oo, mga tama. yan. Diba? May hirap na kalabanin si Marcoleta na tumanda na sa practice eh. Oo. Parang yung tingnan mo, naku, idol. Huwag yun na masyadong i-consumi ang tatay ko dyan. Oo. He's holding his peace, you know? He's a prayerful man, he's holding his peace. Tapos kukwelyuhan nyo? Oo. Pupunta ako dyan, pag So- kinwelyuhan mo Anong basis ni Tulfo na sabihin na bogus siya si Marcoleta? anong basis? Yes. Anong legal basis ni... Anong legal basis niya? Na Wala. siya mismo, inaamin ni Senator Tulfo na ang presidente ng Senado ay si Alan Peter pa rin. Oh, tama. Ano ba talaga, So, kuya? let's go back to basic. Oh. Let's go back to basic. Sige, Section 2, Article Rule 2. Yes. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang All. tanong, si Senate President o yung si Tulfo, Blue Ribbon Committee, nakuha ba niya ang 13 votes? Oh. Nakuha ba niya? No. Yun lang eh. Kung hindi, ibig sabihin, si Pia Cayetano pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman at saka si Dante Marcoleta, siya pa rin yung Subcommittee Chairman of the Blue Ribbon Committee. Mother, may tinatanong ka kanina. Sabi mo, may nag-preside ba? No. Law Time- graduate pala si Amy Marcos. Yes. Oh, I mean. Ayan. UP yan ha? Ah. Oh. Mother, balik ako. Kanina we were talking kasi sabi niya, may nag-preside ba nung time na nag-o-oath sila or something? Hindi yung nag-election sila ba? Oo. Hindi na Alam ko si Gatchalian ang Sino nagpreside. nag-preside? Eh, hindi nga siya pro tempore eh. Oh, yan hindi nga eh. rin siya majority leader. Senador lang siya. Senador Yes, lang siya. kasi okay, nasa rules din ng Senate, sa rule number 3, ang Senate President Oh. ang tigsisilbing Chief Executive o pinaka-boss ng Senado. Ang mga pangunahing trabaho niya ay mag-preside Preside. o manguna sa mga araw-araw na sesyon. Pumirma sa mga batas, resolusyon, mga legal na order tulad ng subpoena o warrant of arrest na inilalabas ng Senado. Magpanatili ng kaayusan pag may nagkakagulo. So wala ko kayong presiding officer So, kasi ibig wala sabihin, po. to preside, the one preside, the Senate President. Yes. Wala, hindi naman sinabi na if he is absent. Yes. Oh, wala. At Oo. saka nung time na yun na nag-elect sila ng mga sarili niya doon, nandun naman sa building si Alan Peter. Oh, nandun. Nasa rule number 4 din po yan, Mother. Oh, Hindi nakalagay. pwedeng magtigil ang paggawa ng batas dahil lang walang leader. Oo. May malinaw na line of succession o pasahan ng trabaho para lagi may magpatakbo ng Senado, which is, kung may absent, may sakit, nag-resign, natanggalo, namatay ang Senate President. Ang President pro tempore. Oh, si Who is Lauren Legarda? Yes, Oh. exactly. Meron ba tayo dyan? May clip ba tayo ni Senator Lauren dyan? Si Lauren Legarda, siya yung Senate Pro Tempore. Hindi kasi nagsabi nila, iba daw yung Pro Tempore. Yeah. Di ba nag-attend si Senator Lauren ng Blue Ribbon? Sabi niya, Mr. Chair, nakikita niyo naman ako, ano? Hindi Hindi naman ako ako AI. And the bottom line, Mother, wala silang quorum. Oo. Void block. So, usurpation yung ginagawa nila. Wala sa Yes. authority to conduct a hearing. Abuse. So, pag-abuso pa sa authority discretion po nila. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa nila, void ab initio. Yes, Oo. correct. Kaya ang ngayon, dalawa. Isa lang ang Senate President. Di ba? Tanggap nila yan eh. Tama. Pero acting President naman, si Gatchalian. Ang sabi nga ng isang komentarista ba, ay pwede palang mag-acting jowa. Temporary. Acting May jowa. acting pala. Eh di pwede palang mag-acting jowa. Oo. Ganon. So, Senate President, acting President. Yan. Ganun yan.
pro tempore Legarde, ang acting president nila ay pro tempore din nila. Si Oo, Gatchalian si is Gatchalian. wearing two hats. Yeah, ganun yan. Correct. So, I think Senator Gatchalian is in a serious fix here because he has to answer for this in future, you know? Yes. You know, Senator, this is not going to pass. Yeah. Kasi ang You basis are nila- going to be accountable for your actions now, huh? And, it's And everything is recorded. Oh, and Yun na nga. everything is already of record. Kasi palagi lang basis, 22 lang daw ang senador ngayon. Oo. Yung palagi lang sinasabi, 22 lang, that's why 12 is the core, is the new quorum right now. Oh, pero ngayon, parang willing na siya mag-meet with statesmanship ni Senate President Cayetano na is willing to meet with Senator Gatchalian. Kasi nga, ang problema, sino ang paperma ng mga Correct. sweldo? No, ganun yan. Diba? Oo. Ganyan. Sabi naman ni SP Cayetano, willing naman ako na mag-post, dalawa kami magpirmahan. Oo. Para lang hindi maabala yung mga sweldo. At kung ano-ano. Alam nyo, mahirap correct. naman po yan na yung mga medical dyan ng mga empleyado. ay- Sweldo. Oh, sweldo, medical, rata. Oh, Yung hindi mga maibigay. yung mga utilities diyan baka maputulan silang kuryente. Alam mo, Oo. dito Yung toilet paper. Ubusan kayo dyan ng toilet paper. Oh. Dito mo makikita, Mother, kung sino talaga yung leader or talagang nararapat Na ng mabait, dyan no? sa Senado. Na No, mabait, na may puso, Oo, no? kasi magtataka ka rin, bakit ayaw nilang i-let go? At ang balita ko kahit daw si Senator Tito Soto ay hindi pa umalis simula nung naupo Saan yung malis? sa opisina ng Senate President. Siya pa rin doon? Yun ang nabalitaan ko like last week. So hindi siya lumipat ng office. Hindi siya lumilipat. Pero tinatanggap naman nila na si Alan Peter Cayetano is still the Senate President until another is elected Basta may to replace him. Basta yung may 13 diyan na boto, si Alan Cayetano lang. Yeah. Kasi na-elect siya nung panahon na nandun si Bato Bato. de la Rosa, nandun pa si Sinasabi Jingdoy. nga ni si SP Cayetano na kung meron na kayong pang 13, I'll be more than happy to step down. Mother, anong masasabi nyo? Kasi sa totoo lang, nagkagulo po talaga lalo dahil naglabas din ng IBP ng kanilang statement na lalong nagpagulo Mo. sa... Sinong sa IBP yan? Actually, IBP na communication... bakulod ako eh. Parang communication office daw. IBP board? O ano ba yan? something like Board of Governors Ikaw, yata. anong member ka ng ano? Butuan pa ako. Butuan. Mga Bisaya kami. So bilang mga abogado, anong opinion nyo dito? Yung opinion, yung sinasabi. Anong statement nila, Oo, Mark? basahin po natin. Basahin mo. Sige. Miss Cathy. Hindi ko mabasa Oo, eh. sige. Pero ang sinasabi nila Sige. na ang ruling down ng Nag-base sa Abilino. Oo, ay, okay. yun daw ang basihan. Oh. So palagi Pero lang, may na-miss sila dyan, Mother eh. May nilagpasan sila dyan eh. Ano yun? Yung ruling na yan. Kasi sinabi lang nila dyan, hindi na sinabi dyan yung, hindi na sinama yung all. Yeah, yes. Majority of Eh, all. Kasi Kasi- wala nga sa Abilino yun eh. as a lawyer, I have to respect yung opinion nila, but of course, hindi ko sang-ayon sa sinasabi nila. Kasi very clear po yan, ang sinasabi nila based lang sa Abilino Yeah. versus Cuenco, na nakalagay po doon, wala sa Pilipinas yung isang senador. Yes. Hindi applicable yun sa Pilipinas. First, number one, ang Abilino Doctrine is 1935 Constitution, 1987 na po Na tayo po ngayon. Marami nang nabago. Oh, Saka parang nabago na. politika din yun eh. Politika Oh, din yun, di ba? Yeah. Kaya nila pinalitan yung Senate President kasi i-accuse na siya eh. Ni Abilino ng graft and corruption. Oh, tama yan. Yun na nga, sinasabi natin na, babalikan natin, yung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. Sa 1987 Constitution po, 24 pa rin ang Oo. majority Oo. na dapat Oo. mag-decide or bumoto. Oh, Diba? ay nakalagay all. Of all. Then lahat ng 24 na yan, nandito sa Pilipinas. So, Yes. hindi na pwede i-question yan. Hindi applicable yung Alam Abilino mo, versus... Attorney Mark, may isa pang chapter that does not agree with this IBP board statement eh. Yung IBP chapter ni Attorney Regal Oliva sa Cebu. Cebu. Yes, ayun. oo, Kaya- meron din yun. So, hindi lahat ng abogado, yun ang Sumasang-ayon. opinion. But maybe the officers of IBP National, yun ang opinion. But hindi lahat ng abogado, hindi lahat ng mga chapters sa mga iba-ibang mga probinsya, yun ang tsaka opinion. may picture pala yung IBP president na yan na close sila ni Congressman Adyong. Oo. Oh, taga Mindanao din pala yung IBP president na yan. Tapos close sila ni kaya naging suspect tuloy yung
At saka yung mahirap itong IBP board na maggawa sila ng statement na hindi nila kinukonsulta yung mga chapters nila. Oo, tama. Tingnan nyo, pwede ba yan na patahimikin nyo lang si Attorney Regal Oliva ng IBP Cebu? Siyempre, she will make her own statement after consulting her officers also. So, ang IBP po ay composed of several chapters Tama yan. nationwide. Ito po ang board, ini-elect po sila in a national board. Pero they're not elected like, they're senators, ganon. Hindi po. Tsaka mother, yung Avellino versus Cuenca na yon. Cuenco, nilagay nila doon yung sinabi na beyond jurisdiction. Oh, Kasi yeah. nasa Amerika. Nasa Amerika. At eto nga Yung yung, isa. bakit deceiving ang nilabas ng IBP? Ginamit din po nila yung word na yun. But, kahit po nagtatago pa na sinasabi nila si Senator Bato at nakakulong po si Senator Jinggoy Estrada, nandito po sila sa Pilipinas. Kaya Correct. very deceiving Within, yung sinabi. within the jurisdiction within ng Pilipinas. the jurisdiction At saka which is sa yung Pilipinas. pinakalakas na argument against Abilino versus Cuenco, it was decided in 1947, wala pa yung Yes. 1987 Constitution that Yes. says all. A majority of all. It's also elect your Senate President by a majority of all senators. And may 2004 decision ang Korte Suprema na nag-refine ng quorum. Of course, hindi siya senador, about sa mga konsihal, but Not kahit na applicable. nakalagay applicable by analogy na lahat ng membership ang kailangan ang computation sa quorum The kahit na suspended. positions that were filled up by election. Tama yun. Yes. Oh, So, ilan yun? Di 24 yun. 24. Correct, So, correct. dapat majority of that. Kasi yung 24, they were elected and they were qualified to assume office in the Senate. Okay, punta naman tayo kay Tulfo kasi favorite ko to ngayon si Erwin Tulfo. Gusto ko yung accent ni Erwin Tulfo. Diba? American daw yung accent niya. American Bakit accent. sa Amerika ba yan, Kate? Ha? Taga-Amerikano ba yan? May iba siyang pangalan eh. Ano siya? May iba siyang pangalan, Erich? Sylvester ba yun? Sylvester. Sylvester. Whatever. Sylvester. Oh, siya Sylvester. Oh. Eric Sylvester? Oh, Ngayon naman yun si Erwin? Oh. before. US citizen siya before. Bakit? American citizen? No, di ba? Ito rin yung siya? dating Oh, yung pina-appoint before. nila secretary ng DSWD? Yes. Na hindi na-confirm sa Commission on Yes. Appointments kasi may question Nakita. kung natural born ba yan? Oh, tama. Yan. Bakit siya nakaupo dyan, senador? Di ba? Walang na-question kung hindi siya natural Na-dismiss born. po. Na-dismiss po yung nag-question sa kanya. Na-dismiss Sa Comelec yata? Comelec, kay George Garcia. Na-dismiss. Kaya pala. Kaya pala American accent. Kaya ko lang doon yung Erich. tinagalog niya talaga yung kukwelyuhan kita. Hindi, sayang mother, no? Yung dati kasi ang ingay-ingay niya, ang tapang niya. I thought paglalaban niya yung kung ano para sa bayan. Pero ngayon parang may mas more on kung sino yung kanyang poprotektahan. Hindi ko kilala yan eh. Yung Opinion ko Rafi lang Tulfo yan, ang kilala ko eh. But siya naman, I think nag-apologize naman. I think After. nag-apologize. Hindi naman siya nag-apologize. Hindi siya nag-apologize? Sa media lang siya nag-apologize eh. Yes. Hindi valid yung apology niya, hindi yan personal. Dapat naman Senator Erwin Tulfo, sa ka-senior naman ni Senator Marcoleta sa iyo na hindi ka nga abogado. Ay may puntahan mo doon. You should have the humility to say, I'm sorry, Senator. Sir, forgive me. Because sometimes nadadala lang po ako kasi akala ko po may camera sa harap ko eh. Sanay siya sa Medyo radio, sa maki-arte lang TV. po ako, ganyan. Pasensya nyo na ako. Ganyan ba? Parang yung best friend mo yan, mother. Talagang pag may camera talagang Oh, no. bongga. Yan ang problema pag may camera sanay na sanay ito. Sino ba yan, di ba? Ano ba trabaho niyan? Ako gusto ko talaga malaman dahil si Rafi Tulfo kilala ko Ito, Erwin Tulfo, hindi ko to kilala. Sa iba galing to Amerika, nag-military sa Amerika. Something like that. Tapos umuwi dito, naggumawa ng radio program kagaya sa kuya niya. Di ba lahat ng mga ito, pinaaral ito ni Ramon Tulfo? Yun naman ba? Oo, yung kuya nila. Dapat si Ramon Tulfo, Mon, pakisaway-saway mo nga yung kapatid mo. Kinukonsinti na. Kinukonsuntin mo naman yata Di ba? Si Ben Tulfo pa yung medyo Yung bata. Kasi naman, tatakbo din yun ito na naman mga Tulfo, tama na. Mawa na kayo sa amin. May dalawa na Gusto sila niyo pa, magtatatlo kayo dyan? Hindi na. Ito, tatakbo si Rafi Tulfo Re-electionist siya di ba? Yeah, tama. Madadamay ka dyan, Rafi, sa ginagawa ni Erwin. Yeah. Di ba? Si kapilito mo yan
Mahirap naman itong Yeah. buhay natin. Ano masasabi niyo, Pero Ma'am? dapat Yeah. anti-political dynasty law talaga eh. Oo. Eh, Tama. kaso yan si Risa Ontiveros, ang pinasang anti-dynasty law dyan, eh, peke naman eh. Hanggang 2 degrees lang eh. 2 degrees Hanggang lang. 2 degrees eh. Tatay, nanay, magkapatid, mag-asawa, yun lang daw ang prohibited na political dynasty. Ha? Taga saan planeta ka ba? Na hindi mo pa alam na hanggang first cousin tumatakbo sa in one, what do you call this, province. Province, tama. Pati mga illegitimate na mga anak nila. So, And nakalagay po sa ating saligang batas na yung political dynasty is prohibited. Ang sa atin lang, paano i-define natin yung political dynasty? Walang batas. Sinapasa ngayon ni Senator Ontiveros. Risa. Mag-ingat ka ha, narinig ko, Ontiveros. Hindi. Pinasa ngayon niya yung house bill niya na meron silang partner house bill doon sa house na tinutulan nga ni Chel Jokno eh. Ngayon, hindi nyo na barkada si Chel Jokno dyan sa anti-political dynasty bill nyo kasi si Chel Jokno matalinong tao. Yan, at nagturo yan. Kaya alam niya na kung ang political dynasty ay gagawin nyo lang prohibited up to 2 degrees of consanguinity or affinity. May Yeah. kasal, kahit nakasama pa mga illegitimate, ay peke yan. Peke yan. Hilaw. Ay, Hilaw. Hilaw yan. So yan ang anti-political dynasty law na gustong ipasa ni Senator Risa. At pabor yan sa kay Marcos. Diba? Kasi magka-comeback pa si Marcos pag of age na si Sandro eh. Oo. Diba? How old is Sandro now? 30s? Pero 30s na ba yata? siyang 35? Pwede na ba siya mag-senador? Pero hindi pa siya pwede mag-president. Yes. Diba? Hindi pa ba 34 pala ata? 34, 33. ganun. Kaya magka-comeback pa yan. Return of the comeback ni Martin Romualdez. Yan. So may Martin Romualdez Jr. naman. Nalilitaw. Baka malay mo, di ba? Ganun Ano yan. maiba tayo, Mother? Ano masasabi niyo dun sa naging hearing kahapon ng Red Blue? Ang taon siya.